Guys, share ko lang yung experience ko dito sa aking sasakyan habang tumatakbo sa highway ano. Bigla na lang siyang nag-slow down ano, yung kanyang pagtakbo. So, ramdam ko 'yon kaya tinabi ko kaagad sa outer lane ng highway ano. 3 lane pa naman yun. Yung single way na 3 lane. So naitabi ko kaagad siya. At pagkatapos nung naitabi ko na ng maayos, bigla na lang siyang nag-stall. Tumigil na lang yung engine ano. Ayan, so naisip ko kung magstay ako doon baka i-wrecker ako. Buti na lang may nakita ko yung isang space sa commercial area sa tabi ng kalsada na pwede ka mag-park. So yung kasama ko, nagpatuloy ako, nagpa-help ako na itulak siya doon sa mismong lugar na pwede ako mag-park ano. Yun, ngayon mga bandang alas 6 na yon kaya medyo alanganin na maghanap ng mekaniko. So nakahanap naman ako online, nag-post ako sa FB at nakahanap ako ng emergency mechanic mga alas 9 na sila dumating ano. Ayun, chinek na yung engine bakit tumigil yung kanyang pagtakbo. Nakita nila na may problema na yung fuel pump. So yung fuel pump, ang purpose nito mga kaibigan ay mag-pump ng fuel from engine tank papunta sa engine ano. So tumigil siya, ibig sabihin may sira na, di ba? Ngayon sinubukan nilang i-repair pero hindi na nila na-revive. May yung problema ng fuel tank, kailangan ng fuel pump pala. Kailangan ng palitan ng bago. So naghanap sila, inabot na kami ng madaling araw, ating gabi hanggang madaling araw. Siyempre tulog na yung mga tao, pero may mga kilala sila na 24 hours in service, pwede sila magdala. Kaya lang limited edition na talaga yung fuel pump ko ano. So wala silang nagawa, kaya nung mga bandang alas 3 na alas 4, need na nilang mag-leave kasi antok na sila. So nagbigay nila ako ng check-up fee. So umalis na sila. Nung kinaumagahan, nagtawag ako dun sa kakilala kong mekaniko. Siyempre, gising na sila nun. So, nagpapunta ako doon. Sila yung yung mga mechanic nung may-ari, pinapunta doon sa aking lugar. Yan. So, tinignan nila ulit yung fuel pump. Yung fuel pump naman, ganun din ginawa katulad doon sa unang mekaniko. Wala talaga. So, nangyari, naghanap sila ng replacement o pampalit nga. So, wala silang mahanap. Ngayon, no choice, kailangan ko na umuwi, pagod na rin. At pagkatapos kailangan nang dalhin sa convenient na lugar itong sasakyan ko para maipark na o ipark na dun mismo sa aking garahe ano. So ginawa nila, pakita ko lang sa inyo kung ano yung solusyon ano, para lang makaalis ako dun sa lugar ano. Pakita ko sa inyo mga kaibigan kung papaano nila nagawa ng solusyon para tumakbo yung engine. Yan. Pakita ko sa inyo ito mga kaibigan for emergency purposes only. Huwag yung ganyahin kung hindi nyo kayang kung kinakabahan kayo, huwag nyo siyang gayahin ano. Pero kung kayo ay ready sa mga ganitong sitwasyon, pwede nyo siyang gayahin ano. Habang wala pa yung pump, pwede nyo tularan ano. Pero kung mahina ang loob nyo, huwag nyo gayahin ano. So pakita ko lang sa inyo kung ano yung ginawa ng mekaniko. So panoorin natin ito mga kaibigan. So yan mga kaibigan ano, tinanggal na nila yung fuel pump from dyan sa tabi ng mga fuse box ano. Tinanggal na nila at binaba na nila. Yan yung fuel pump. Kung makikita nyo, para siya may mga galamay ano, in and out dyan, tapos bleeding, tsaka yung wire sa ilalim sensor. So yan mga kaibigan, itatry nilang i-revive pero parang malabo ano. So ganap sila ng meron sa kakilala pero hindi nila alam yung presyo ay kakaiba. So ito na, andito tayo sa highway ano mga kaibigan. Mapapansin ninyo, maingay dito talagang. Simula sa gabi hanggang sa umaga, walang tigil yung ingay kasi highway ngayon, lalo na yung mga motor, ingay talaga, yung mga truck, yan, nagkakarera yung iba, kaya maraming namamatay dito sa highway nito dahil mabilis magpatakbo yung mga, lalo na yung mga nakasinggal, tsaka yung mga inaano nila mga kotse, no, yan.
Yan. So ito mga kaibigan, yung filter na yan, fuel pump, fuel pump, ayan, hindi natin alam kung paano magkakaroon ng pag-asa, pero wala talaga dahil pinalitan yan ng isang mekaniko, yung ibabaw, ni-replace yung kanilang stock doon, pero iba, hindi talaga gumagana, kasi depende dun sa sensor, dun sa kuryente na dadaloy na magpapagana dyan sa fuel pump na yan. Hindi akma dun sa settings ng nasa electronics ng TCI, so yun ang nangyari. Kaya ayan mga kaibigan, ang ginawa ay sinolusyonan nila nung umaga na, at iyan ang ginawa nila. So nakaka dismaya, dahil hindi nga magawa yung fuel pump, kailangan palitan at wala pang stock. Ang ginawa, para lang gumana siya at nakauwi ako, nilagyan nila ng bote ng soft drinks na 1.5 liters or 2 liters, nilagyan nila ng diesel, nilagay nila yung in and out na hose, and yan, nagkaigi nga yan. Ganyan ang kanilang ginawa, tinali muna pansamantala. So yung sinasabi ko na kung malakas ang inyong loob, pwede nyo gawin iyan, ibabiyahin nyo, malakas ang loob nyo, pwede nyo ibiyahe yan, pero dapat yung kailangan nyo, may baon kayong diesel para lang magamit yung sasakyan nyo, meron kayong baong diesel sa inyong sasakyan sa galon, sasalinan nyo yan at lalagyan nyo ng hose dyan sa loob para masalinan nyo, pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung hose na ginawa ko, yan. So yan mga kaibigan, susubukan nating start. Alright, heater muna, may heater yan, auto heater yan yan, susubukan nating pa-start kung magagana siya ulit. So medyo nalobat siya, pero tignan nyo naman, yan, gumana siya, gumana yung kanyang makina, yan, at yan, humihigop yan mga kaibigan, humihigop yan ng diesel. Talagang medyo malakas sa diesel itong Grand Starex na TCI, so para makatipid, kung gagamitin nyo sa ganitong sitwasyon, huwag nyo i-aircon para makatipid, dahil pagka i-aircon nyo, mabilis mauubos yan. Yan, nakita nyo gumagalaw sa bote, so kung papansinin nyo dyan, yun yung solution na ginawa ng mekaniko. Kaya medyo risk yan, pero nasa sa inyo na kung gusto nyo gawin habang naghihintay tayo ng parts, kasi wala na mabiling parts, tapos napakamahal pa. Kaya nakadismaya. Kaya ang gagawin dyan para magamit lang, yan ang ginawa, in and out, nilagay sa bote, then hinihigop yan ng makina, hinihigop yan para mag-supply dun sa makina para gumana lang siya, tumakbo siya, so yun yung the best solution. Kasi yun nga yung pump, fuel pump, may problema, hinihigop yung pinaka fuel dun sa tank, hindi na magagawa dahil sira na nga yung pump, so direkta na ang ginawa. So yan, mga kaibigan, na natin yung aircon, gumana naman siya, okay naman yung kanyang takbo, so kaya lang talagang for short distance lang yung itong sasakyan natin para magamit. Kung importante yung pupuntahan at may mga dala-dala kayo, pwede nyo gamitin short distance, pero kung gusto nyo long distance, magbabaon kayo ng diesel sa galon, para masalinan. Kaya lang syempre umiinit ang makina, delikado rin, baka mapipi yung yung matupi yung kanyang galon, so hinay-hinay lang, kaya medyo delikado, Alright mga kaibigan, gumagana na siya at malamig na yung kanyang aircon, yan, magagamit na natin. Short distance nga lang, yan, tulad dyan, makikita nyo dyan mga kaibigan, nababawasan yan, mabilis mabawasan yan, lalo na pag tumakbo. Yan yung paraan mga kaibigan na pinakita ko sa inyo. So sana ay may natutuhan tayo kung paano magpapatakbo ng ating sasakyan ng TCR or CRDI na Grand Starex ng walang fuel pump. Yan, yung isang solusyon mga kaibigan, kung gusto nilang makauwi, nasa highway kayo, nasa kalsada, makauwi kayo, ganyan yung gagawin nyo mga kaibigan, so makakabalik na kayo para lang ma-save yung inyong sasakyan. Ayan, hirap kasi pagka nasa highway kayo, hindi nyo maiiwanan, di ba?
ay nasa labas, di ba? So, yan lang mga kaibigan, ano yung ating ginawang pamamaraan ngayon, ano. Sana ay nagustuhan niyo mga kaibigan, ano. And then susunod na mga pagkakataon mga kaibigan, sakali na meron tayong mga troubles ulit, i-share ko sa inyo itong bagay na binigay ko sa inyo ngayon, ano. Itong bagong video tungkol sa emergency only. Yan, for emergency use only. Okay mga kaibigan, ano, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagpunta dito sa aking channel at visit ng video at panonood nito. Sana nagustuhan niyo. Susunod mga pagkakataon mga kaibigan, muli tayong magsama-sama at magkita-kita dito sa aking channel. Sana ay paki-like and paki-share itong aking channel, and sana ay may natutuhan nga kayo, ano. Okay guys, salamat sa inyong lahat at good day sa lahat ng mga nandito. Alright, bye-bye! Last time ulit tayo sa susunod na mga pagkakataon. Bye-bye!